Para akong nanonood ng isang live na pelikula at halos hindi ako kumukurap habang sinusundan ko ng tingin ang bawat galaw ni Raven. Sa bawat tadyak at suntok na pinapakawalan nito ay siguradong tumba ang mga kalaban nito. Na para bang sanay ito sa pakikipaglaban at kagaya siya sa mga bida sa mga action movies na napapanood ko na para bang sisiulang dito ang mga kalaban. Ma'am, ang galing naman ng asawa niyo po. Narinig ko pang mangha na bigkas ng waiter na nasa tabi ko na noon ay abalang-abala din sa panonood. Dumating na din ang tatlong mga security guards, pero umatras din kaagad sila sa laban, lalo na noong nasapak ng isa sa mga ito. Tumama ang ulo nito sa isang mesa at natumba kaya imbes na umawat sa gulo, doon na napunta ang atensyon ng gwaridya at iba pang mga staff. Ang ilan sa mga costumers ay kagaya ko tulala din na nanonood lang. Walang gustong umawat. Wala din gustong makialam siguro dahil takot din na madamay sa gulo. Hanggang sa isa-isa nang napatumba ni Raven ang mga kalaban. Raven, sa likod mo, gulat kong sigaw dito. Paano ba naman kasi, ang isa sa 6 na mga lalaking nakahandusay ay bigla na lang bumunot ng baril. Hindi ko maiwasan na maipikit ang aking mga mata dahil sa takot. Kayang-kaya ni Raven na makipaglaban ng suntukan pero ibang usapan na kung may armas na baril ang kalaban. Nakapikit pa rin ako at takot kong hinintay ang putok ng baril pero hindi nangyari. Basta, hindi ko mapigilan ang mapapitlag nang may bigla na lang humawak sa magkabilaan kong balikat. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Raven sa akin. Ayos ka lang ba? Masuyong tanong nito. Ilang saglit akong napatitig dito bago dumako ang paningin sa mga lalaking nakaaway nito na noon ay nakahandusay na sa malamig na tiles ng restaurant. May mga nasira na mga upuan at mesa. May mga nabasag din ng mga kubyertos at nang mapansin kong isa-isang nagsipasukan ang mga kapulisan, mahigpit akong napayakap kay Raven. May mga pulis. Paano kung ikulong kanila, nahintakutan kong tanong dito. Narinig ko naman ang mahina nitong pagtawa bago niya tapik ang likod ko. Bakit nila ako ikukulong wala naman akong ginawang kasalanan, natatawang sagot niya sa akin. Wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap dito at seryoso siyang tinitigan. Paano kung nakapatay ka? Raven, ayaw kong makulong ka. Teka lang, ang cellphone ko. Nasaan ang cellphone ko? Tatawag ako kay Daddy. Hihingi ako ng tulong sa kanya, taranta kong bigkas. Ako na mismo ang kumapa sa bulsa nito para hiramin ang cellphone nito dahil ang sarili kong phone ay naiwan sa kwarto namin. Hey, relax ka lang. Teka lang, maupo ka muna. Kakausapin ko lang ang mga pulis, nakangiting wika nito. Tinitigan ko sa mukha si Raven na wala man lang akong nababasa na takot at pag-alala sa ekspresyon ng mukha nito. Parang wala siyang nagawang kasalanan kung makangiti siya sa akin ngayon. Sir, kailangan niyo pong sumama sa presento. Para maipaliwanag po ang side niyo sa mga nangyari, lalo akong nakaramdam ng pagpapanik nang bigla na lang nagsalita ang isa sa mga pulis. Nasa harapan namin siya ni Raven at mas lalo akong nahintakutan nang mapansin ko na may hawak itong posas. Hindi niyo siya pwedeng basta nalang dalhin. Tatawag ako ng lawyer. Walang kasalanan ang fiance ko para basta niyo nalang aristuhin, kaagad ko din namang sabat. Naramdaman ko naman ang mahigpit na paghawak ni Raven sa kamay ko. Raven, no. Huwag kang sumama sa kanila. Tatawagan ko si Daddy. Hihingi ako ng tulong sa kanya na iiyak kong bigkas. Mahigpit din na nakahawak ako sa kamay nito. Natatakot ako. Sobrang natatakot ako. Walang kasalanan itong si Raven para ikulorig nila. Napatroble ito pero isa lang ito compare sa 6 na mga lalaki. Kahit saang angulo tingnan, naniniwala ako na walang kasalanan si Raven. Jen, maupo ka na muna dito. Kakausapin ko muna sila. Relax ka lang, hindi ako makukulong, masuyong wika naman nitong si Raven sa akin. Hinalikan pa ako nito sa noo ko bago nito seryosong kinausap ang pulis. Nasaan ang commander mo? Gusto ko siyang makausap, malamig pero seryoso ang boses ni Raven habang sinasabi ang katagang iyon. Mas lalo akong nakaramdam ng takot nang itinuro ng pulis ang head nila. Stay here. Pakibantayan ang fiancé ko. Isang usok lang ng sigarilyo ang malalanghap niya habang wala ako, buhay mo ang magiging kapalit. Ako na mismo ang lalapit sa boss mo para magpaliwanag, seryosong wika ni Raven sa pulis.
Napansin ko ang pagkagulat sa mukha ng pulis pero hindi na din naman ito nag-react. Nag-loading din yata ang takbo ng utak sa katagang binitwan ni Raven dito. Kahit naman ako, nagulat din sa narinig eh. God, nagawa pa talaga nitong utusan ang pulis nasa alanganin ng ang sitwasyon eh. Kanina pa ako hindi mapakali. Hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko kina Raven at sa pulis na kausap nito. Gusto ko sanang lumapit sa kanila para marinig ko ang kung ano man ang pinag-uusapan nila, kaya lang natatakot naman ako. Baka kasi nasa gitna pa ng negosasyon si Raven at kapag lumapit ako baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Isa-isang inalalayan ng mga pulis ang mga napatumba ni Raven. Ang ilan sa kanila ay nailabas na at naisakay na sa patrol car na naghihintay sa labas. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makaniwala kung paanong napatumba ni Raven ang mga ito. Karamihan kasi sa mga nakaaway ni Raven kanina ay malalaki din ang mga katawan eh. Sadyang magaling lang yata si Raven sa martial arts, kaya napatumba niya kaagad ang mga ito. Nasa ganoon ako kalalim na pag-iisip nang mapansin ko ang paglapit ng isa sa mga waiter sa akin. Bitbit nito ang mga in-orders namin na mga pagkain kanina. Ma'am, your order po. 1 hot white chocolate, 1 cafe americano, pizza, and 1 order of chicken alfredo pasta. Nakangiting wika nito sa akin. Napabaling ang tingin ko dito sabay tango. Wow, sa kabila ng mga kaguluhan na nangyari na gawa, pa rin nilang iserve ang mga pagkain na in-order namin. Thank you. Miss, sa palagay mo ba makukulong ang fiance ko dahil sa nangyari kanina? Seryosong tanong ko dito. Napansin kong natigilan ito sabay iling. Hindi ko po alam, ma'am. Pero iyong mga mayayabang na mga lalaki ang nag-umpisa ng gulo, sagot naman ito sa akin. Muli akong napatango at nag-aalalang napatingin ulit sa kinaroroonan ni Raven na noon ay hindi ko pa nga maiwasan na magtaka nang mapansin ko na nakikipagkamay na ito sa kausap nitong pulis. Bago tumalikod si Raven, napansin ko pang sumaludo dito ang pulis na kausap nito na labis kong ipinagtaka. Ano ang nangyari? Bakit biglang nagbago ang pagtrato nila kay Raven sa kabila ng mga nangyari? Mahinang bulong ko sa aking sarili. Thank you, Mr. Chavez. Hayaan niyo po makakatikim ng kulong ang mga iyan para magtanda, narinig kong wika ng isa sa kanila. Itinaas lang ni Raven ang kanan nitong kamay at diretsyo na itong naglakad palapit sa akin. Mangha naman akong napatitig dito. Raven, ano ang nangyari? Hindi ka daw ba nila hulihin, nagtataka kong tanong dito. Bakit, gusto mo bang makulong ako? Nakangiting sagot niya naman sa akin. Kaagad ko naman siyang pinamilugan ng aking mga mata. At sino namang baliw ang matutuwa kung sakaling makulong ka, aber, yamot kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang kaagad na kumawala sa lalamunan nito bago niya ako seryosong tinitigan sa aking mga mata. Walang matutuwa pero naisip ko lang na baka iyon ang gusto mo, nakangiting sagot nito sa akin. Naupo ito sa tabi ko at isa-isa nitong tinitigan ang mga pagkain na nasa harap namin. Bakit hindi mo pa ginagalaw itong mga pagkain? Kunot noon niyang tanong sa akin. Sa palagay mo ba makakakain ako sa sitwayon nating ito? Ano ba kasi ang nangyari? Bakit sila lang ang hinuli at hindi ka kasama? Nagtataka ko pa ring tanong sa kanya. Just because wala naman akong ginawang mali. Yes, the way, kumain ka na. Ayos na. Ikukulong na ang mga taong bastos at walang modo, nakangiting sagot niya. Pero, Raven, ang pagyoyosi sa isang hindi designated na lugar ay isang malaking krimen at makukulong sila, seryosong wika nito. Pagkatapos noon, dumampot ito ng isang slice ng pizza at iniabot sa akin. It's a crime ga pero nabugbog mo sila. Iyong isa feeling ko na tangalan mo yata ng ngipin sagot ko din naman kaagad sa kanya habang nakataas ang kilay ko. Mahina itong natawa habang pinagmamasdan ako. Uminit lang ang ulo ko kanina. Sa lahat kasi ang ayaw ko ay iyong malagay sa alanganin ang health. Well, nangyari na iyon and hindi daw ako makukulong or makakasuhan so, pwede na nating i-enjoy ang mga pagkain na nasa harapan natin, nakangiting muli niyang wika. Tumango ako at saka ko itinoon ang buo kong atensyon sa mga pagkain na nasa harapan ko. Sa lahat yata ng napatrouble, itong si Raven lang yata ang cool lang na para bang walang nangyari. Ni hindi ko man lang siya nakitaan ng kahit na anong tensyon. 6 ang kalaban nito pero parang hindi man lang napagod or nabugbog. Pangalawang beses niya na itong ginawa.
Noong una, doon sa pinuntahan din naming pasayalan. May pinatulog din itong lasing na mga manyak na lalaki tapos heto na naman. Maliban sa apelyedo nitong Chavez, mukhang kailangan ko pa yatang mas kikilalanin itong si Raven eh. Feeling ko isa siyang hero at hangat kasama ko siya, alam kong ligtas ako sa lahat ng oras. Usok lang ng sigarilyo ang naging reklamo ko kanina pero halos pumatay na siya ng tao sa ginawa niya kanina. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng sobrang proud sa sarili ko. Ang swerte ko dahil si Raven ang kasama ko ngayon. Sobrang swerte ko talaga sa kanya. Gwapo na matapang pa at syempre, magaling pa sa kama. Chos. Grabe, this is life. Ang sarap, mahina kong sambit habang palabas kami ng coffee shop. Natuloy din naman ang ginawa naming pagtambay sa nasabing coffee shop pero medyo natagalan din dahil kinausap pa ni Raven ang manager ng nasabing coffee shop. Medyo marami kasing mga nasirang kagamitan at nag-alok na din si Raven na babayaran niya na lang daw lahat para matapos na. Diba, ang bait ng magiging asawa ko. Hindi lang pogi pero napakabait niya pa at salamant na lang talaga dahil after kong mabigo kay Jefferson, nakilala ko itong si Raven. Walang panama si Jefferson sa kanya. Wala na din akong nararamdamang panghihinayang sa puso ko na nagkahiwalay kami ng lalaking iyon. Bagay naman sila ni Peachy at ako naman bagay dito kay Raven. Well, pagkatapos ng mga nangyari. Ngayong gabi, alam kong bigla ding nagbago ang pagtingin ko kay Raven. Hindi may paliwanag na tuwa ang nararamdaman ng puso ko habang magkahawak kamay kaming naglalakad pabalik sa aming hotel. Ang sarap ng alin? Ng pizza. Then, narinig kong tnaong ni Raven. Akbay niya ako ngayon habang nakapulupot ang isa kong braso sa baiwang niya. Medyo malalim na ang gabi at mas malamig na ang dapyo ng hangin sa aming balat pero hindi ko pansin iyon. Mas nanaig kasi sa pakiramdam ko ang mainit na katawan ni Raven eh. Magkadikit kami ngayon habang naglalakad at parang mas gusto ko na lang na maglakad kami ng maglakad na lang. I felt comfortable and sweet kasi. Lahat. As in lahat, masarap. Bukas, parang gusto kong maligo sa dagat, seryosong wika ko. Gusto mo bang mag-book tayo ng yacht? Para malibot natin ang buong isla, nakangiting sagot niya sa akin. Kaagad namang namlog ang mga mata ko sa gulat. Talaga ba? I mean, pwede ba? Seryosong tanong ko. Kaagad din akong nakaramdam ng excitement. Yes, pwedeng-pwede. Text lang, mahilig ka ba sa dagat? Hindi ka ba nahihilo sa mga maliliit na yate? Seryosong tanong niya. Basta walang alon, go ako dyan, nakangiting sagot ko. Well, gagawin natin yan. Para ano pa at nandito tayo sa beach, kung hindi natin i-enjoy ang lahat, nakangiting sagot niya sa akin. Tuluyan na kaming nakabalik ng hotel at diretsyo na kami ng kwarto. Pagdating ng kwarto, mabilis akong nagpaalam kay Raven na mauna na akong gumamit ng banyo. Medyo nakakaramdam na kasi ako ng antok eh. Sure, mauna ka na. Susunod na lang ako. Nakangiti nitong sagot sa akin. Napansin kong hawak nito ang sariling phone na para bang may tatawagan ito. Hindi ko na lang pinansin pa at diretsyo na akong pumasok ng banyo. Pagkapasok ko ng banyo, kaagad kong ginawa ang aking evening routine. Hindi na din ako nag-shower. Naghilamos at nag-toothbrush at lumabas na din ako kaagad ng banyo. Pagkalabas ng banyo, hindi ko pa nga maiwasan na magtaka nang hindi ko mahagilap ang presensya ni Raven. Mukhang lumabas yata ng kwarto kaya naman hinayaan ko na. Antok na kasi talaga ako eh. Nagpalit lang ako ng damit pantulog saka ako nahiga ng kama. Ilang saglit lang din naman at mahimbing na akong nakatulog. Naalimpungatan na lang ako nang maramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, napansin ko ang kakarating lang na si Raven. Raven, bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? Nagtataka kong tanong. Hindi ko alam kung anong oras na pero tinatamad na din akong bumangon. Lasing ako sa matinding antok. Hey, bakit gising ka pa? Matulog ka na. May inasikaso lang ako sa labas. Don't worry, everything is okay, narinig kong sagot niya. Naramdaman ko pa nga ang pagdukwang niya at ang paghalik niya sa noo ko. Isang matamis na ngiti ang otomatikong gumuhit sa labi ko at muling napapikit. Matulog ka na din kung saan-saan ka pa pumupunta gabi na nga seryosong sagot ko sa kanya. I will.
Gagamit lang ako ng banyo tapos matutulog na din ako. Huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na din, malambing ang boses na tugon niya sa akin. Tumango lang ako at ilang saglit lang, muli na din naman akong nakatulog. Nagising ako kinaumagahan sa tumatagos na liwanag na nagmumula sa bintana ng kwarto namin kung saan kami naroroon ngayon. Dahan-dahan akong bumangon at muli ding napahiga nang maramdaman ko na para bang umiikot ang buo kong pakiramdam. Lumilindol ba, hindi ko pa nga maiwasang bulong sa sarili ko. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata pero feeling ko talaga, umiikot na ang buong ang paligid eh. Yid, ayos ka lang ba? Ano ang nangyari? May problema ba? Narinig kong tanong ng malumanay na boses ni Raven sa tabi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at doon ko napansin ang nag-aalala niyang mukha na nakatunghay sa akin. Don't know pero nahihilo ako eh. Mahinang sagot ko sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagdampi ng palad niya sa ibabaw ng aking noo bago siya nagsalita. Wala ka naman sinat. Ayos naman ang temperature ng katawan mo. Teka lang. Raven, nasusuka ako. Help, kailangan kong magbanyo, mahina kong usal at sa kabila ng pagkahilo, pinilit ko ang sarili ko na bumangon ng kama. Sunod kong naramdaman ang pagkarga ni Va sa akin. Buong ingat siyang naglakad patungo sa banyo at pagkapasok sa loob. Walang sabi-sabing dumiretso ako ng toilet bowl at sumuka ng sumuka. Heto na naman. Alam ko na kung ano ito. Morning sickness. Yes, morning sickness at alam kong mas malala ito. Achk! Achk! Patuloy ako sa aking pagduwal habang ramdam ko din ang walang sawang paghagod ni Raven sa likod ko. It's okay. It's okay. Kaya mo iyan. Nandito lang ako, mahina niyang bulong sa akin. Pero walang epekto iyon. Feeling ko, hinahalukay ang aking sikmura at parang may gustong lumabas pero wala naman akong maisuka. Sa bawat pagsuka ko ay puro mapapait lang na laway ang sumasama. Raven, super sama ng pakiramdam ko. Hindi naman masakit ang tiyan ko pero feeling ko may gustong lumabas sa sikmura ko na hindi ko maintindihan, mahinang sumbong ko sa kanya. Tagaktak na din ang pawis sa aking noo. I-relax mo lang ang sarili mo. Teka lang, ano ang pwede kong maitulong sa iyo? Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Seryosong tanong niya. Kaagad naman akong umiling. Hindi. Magiging maayos din ako. I know na magiging maayos din ang sitwasyon ko. Bigyan mo lang ako ng kaunting. Ach, hindi ko na natapos pa ang kung ano man ang sasabihin ko dahil muli na naman akong sumuka. Sa bawat paghagod naman ni Raven sa likod ko ay ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Siguro nag-aalala din ito sa sitwasyon ko. Siya na din ang nagpahid ng pawis ko sa aking noo at naramdaman ko din ang pagtali niya sa buhok ko. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kahit nakaunting ginhawa dahil nandito siya sa tabi ko. Naramdam ko sa sarili ko na may taong handa akong damayan sa ganitong sitwasyon. Ilang minuto pa akong walang ibang ginawa kundi ang sumuka ng sumuka. Hindi din naman ako iniwan ni Raven kahit saglit lahat. Hanggang sa maramdaman ko na medyo umuki-okay na ang nararamdaman ko. Ganito din iyong naramdaman ko noong una ko itong naranasan. Susuka lang ako at alam kong magiging maayos din. Nang tuluyan na akong maging okay, nagpasya na akong maglakad patungo sa lavatory. Kailangan kong maghilamos at gusto ko din makita ang sarili kong reflection sa salamin. Nang makita ko nga ang sarili kong hitsura sa harap ng salamin, hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Napaka-miserable ng hitsura ko. Namumula at nanlalalim ang mga mata ko siguro dahil sa matinding pagsusuka. Ayos ka na ba? Teka lang, I think kailangan mong madala sa doktor para naman mabigyan tayo ng payo sa kung ano ang pwede nating gawin sa tuwing sumusuka ka, seryosong wika ni Raven. Hindi pa rin siya umaalis sa tabi ko. Nasa likuran ko pa rin siya at nakikita ko sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Raven, relax lang. Ikaw yata ang mas tensyonado sa atin eh. Kung ano man ang nararanasan ko ngayon umaga ay bunga lang iyong ng pagbubuntis ko. Huwag kang mag-alala, maayos na ulit ang pakiramdam ko, nakangiting sagot ko sa kanya. Talaga? Sigurado ka ba dyan, Jen? Hindi ako mapalagay. Sobrang nag-aalala ako sa iyo, seryosong sagot niya. Ayos na ako. Actually, balak ko pang ang maligo ng dagat mamaya eh. Magpapahinga lang ako ng kaunti tapos lalabas ulit tayo.
sagot ko din naman kaagad sa kanya. Napansin ko pa rin ang nag-aalala niyang titig pero hindi ko na pinansin pa. Actually, nagugutom ako. I want something to eat na Raven. Pwede bang umorder ka na lang at ipadala mo dito sa loob ng kwarto? Nakangiti kong wika sa kanya. Are you sure na ayos ka na? Seryosong tanong niya sa akin. Yes, of course. Hindi mo ba nakikita? Okay na ako. Parang nagdahilan lang ako at excited na akong sumakay ng yate mamaya, nakangiting sagot ko. Ilang saglit din akong tinitigan nitong si Raven bago dahan-dahan na tumango. Okay, order ako ng mga pagkain para makakain ka na. Kapag kailangan mo ako, huwag kang mahiyang sumigaw ha. Nasa labas lang ako, seryosong sagot niya sa akin sabay haplos niya sa pisngi ko. Kakaibang kilig naman ang kaagad na sumalakay sa kaibuturan ng puso ko. Isang matamis na ngiti ang naging tugon ko sa kanya bago ito tuloy-tuloy na lumabas ng banyo. Nang nakalabas na si Raven, ginawa ko na ang morning routine ko na walang kahit na anong sagabal. Heist, siguro kailangan ko nang sanayin ang sarili na sa tuwing pagising sa umaga, susuka talaga ako. Normal lang na ganitong bagay sa mga buntis na kagaya ko at walang dapat na ikabahala. Actually, mas maswerte pa nga ako kumpara sa iba dyan eh. Kasi, alam kong simula kanina, nasa tabi ko palagi itong si Raven sa tuwing inaatake ako ng morning sickness ko. Si akala ko ba gutom ka? Bakit hindi mo yata nagagalaw iyang mga pagkain na nasa harap mo? Nag-aala ng tanong ni Raven sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit niya nang nasabi ang katagang iyon habang nakapangalumbaba akong nakatitig sa mga pagkain na nasa harapan ko. Hindi na ako nasusuka. Hindi din ako nahihilo kaya lang hindi ko mahanap ang gana ko sa pagkain. Basta, wala akong gana at hindi ko alam kung bakit. Kung gaano ako kasi ba kahapon, siyang tamilmil ko naman gayon. May hinahanap ang panlasa ko na pagkain na hindi ko maintindihan. Hindi pwede. Not appetizing ang mga foods tapos baka kapag kainin ko iyan, baka susuka ulit ako, malungkot kong sagot sa kanya. Actually, nagugutom ako. Humihilab ang tiyan ko sa gutom pero dahil ayaw ko nga sa mga pagkain na nasa harapan ko, ayaw ko. Hindi naman ako maselan sa mga pagkain. Kahit na lumaki ako na nakukuha lahat ng gusto ko, hindi ako pinalaki nila mommy at daddy na nagsasayang ng mga pagkain. Pero biglang nagbago yata ang lahat ngayong nagdadalang tao ako. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin para mabili ko kaagad? Hindi pwedeng hindi ka kumain. Baka kung mapaano ka na niyan seryosong wika niya. Muli, malungkot akong umiling. Gusto mo bang lumabas tayo? I mean, maraming mga kainan sa labas. Gusto mo, isa-isahin natin ang mga resto at baka may magustuhan ka. Masuyo niyang wika pero kagaya kanina, muli akong umiling. Ayaw ko. Tinatamad ako. Ewan, maayos ang naging pag-uusap namin kagabi. Na maliligo kami ng dagat at sasakay ng yete pero parang ayaw ko nang gawin gayon. Bigla akong inatake ng katamaran. Raven, balik na tayo ng Manila, mahinang wika ko. Deligay, akala ko ba maliligo ka pa ng dagat, nagtatakang tanong niya. Ayos lang ayos na. Hindi ba may swimming pool naman sa bahay mo? Doon na lang ako magsiswimming, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Napansin kong saglit itong natigilan sabay tango. Okay, magti-check out lang ako, tapos ayusin ko ang mga gamit natin at uwi na tayo ng Manila, mahinahon niyang sagot sa akin. Bilib din naman ako kay Raven. Napakatyaga niya sa akin. Alam kong nag-effort ito na bilihan ako ng pagkain sa labas pero ayaw ko nga. Ewan hindi ko talaga gusto. Thank you. Pasensya ka na Raven ha? Hindi naman ako maarte kaya lang parang hindi ko gusto ang mga iyan Parang gusto ko ng something na maasim na food pero hindi ko naman alam kung ano ang pwede. Nakanguso kong wika sa kanya. Don't worry, ayos lang. Magiging okay ka din something na maasim ba? Let me check. Lalabas muna ako at magtatanong-tanong ako sa labas kung may alam ba silang bilihan ng something na maasim na food. Dito ka lang, masuyong sagot niya sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Nang tuluyang lumabas ng kwarto si Raven, muli akong nahiga ng kama. Hinagilap ko ang aking cellphone at tinawagan ko si mommy. Wala lang, bigla ko kasi siyang na-miss Yes Jenny, anak. Kumusta kayo ni Raven? Sagot naman kaagad ni mommy mula sa kabilang linya. Mommy, nagugutom po ako.
Pagsusumbong ko dito. Papunta na ako sa pag-iyak dahil talagang gutom naman talaga ako eh. What? Bakit ka nagugutom? Teka lang, nasaan ka? Nasaan si Raven? Seryosong tanong nito sa akin. Halata sa boses nito. Ang pakairita kaya hindi ko na mapigilan ang mapahikbi. Nasa labas po si Raven. I felt sorry sa kanya, Mommy. Alam kong nahihirapan na din siya sa akin eh. Nahihiya na ako sa kanya, umiiyak kong sambit. Ewan, alam kong nagmumukha akong tanga. Umiiyak ako ngayon sa hindi malamang dahilan. Basta, gusto kong umiyak. Gustong-gusto kong umiyak. What? Nahihiya ka sa gagong iyon? Pagkain lang, hindi niya maibigay sa iyo tapos ngayon nahihiya ka sa kanya. Galit na sagot nito sa akin. Not like that. He can give me anything naman po eh. Lahat ng gusto, ibinibigay niya naman. Katunayan niya po nasa labas siya para bumili ng pagkain and then. So, kung kailan malapit ka nang mamatay sa gutom saka siya bibili ng pagkain mo. Abat Jenny, hindi kita pinalaki ng maayos para lang magpaapi sa lintik na iyan. Teka lang, tatawagan ko si Mering Marieta. Kung hindi kayang i-provide na anak nilang si Raven ang pangangailangan mo, mabuti pang huwag na lang kayong magpakasal, diretasahan at walang paligoy-ligoy nitong sagot. Mom! No! Hindi pwede, sagot ko din naman kaagad dito. Medyo tumaas pa ang timbre ng boses ko nang sabihin ko iyon. God, hindi ko ma-imagine sa sarili ko kung sakaling hindi matuloy ang kasal namin ni Raven. Ang swerte ko na kaya sa lalaking iyon. Abat talagang ipinagtatangol mo pa siya ha? Pinagutuman ka na nga niya lahat-lahat tapos nagawa mo pa talaga siyang ipagtangol sa akin. Seryosong sagot naman ni Mommy. Mom, hindi po ako pinagutuman ni Raven. Katunayan, may mga pagkain po siyang binili para sa akin. Kaya lang po, kasalanan ko kasi hindi ko po type, paliwanag ko dito. Na-misinterpret pa yata ni Mommy ang pag-iyak-iyak kong ito eh. What? Jenny, linawin mo ha? Ginugutom ka ba ng lalaking iyan or hindi, sagot nito. Alam kong sa pagkakataon na ito, nakasigaw na si Mommy eh. Halata naman kasi sa boses nito. No po. Kagabi nga, anong oras na kaming natulog kasi nag-food trip kami, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Then, nagsuka ako kaninang umaga and nasa tabi ko siya. Hindi niya ako iniwan hangat hindi ako maging okay. Then, after that, nag-order siya ng mga food sa ibaba, tapos hindi ko gusto kaya nagugutom ako ngayon, pagsusumbong ko dito. Jenny, anak pwede ba na kapag magkwento kalinawin mo? Mapapaaway ako dyan sa ginagawa mong iyan eh. Akala ko pa naman pinapabayaan ka ni Raven iyon pala, nagmamaselan lang pala iyang panlasa mo. Wika naman kaagad ni Mommy mula sa kabilang linya. Mom, ano po ang gagawain ko? Nagugutom po kasi ako eh. Gusto ko pong kumain, Mom, sagot ko din naman kaagad. Muli na namang nagtubig ang mga mata ko. Liyak na naman ako na parang tanga. Ano ba kasi ang gusto mo, anak? Pilitin mong kumain kahit hindi mo gusto. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Teka lang, pupunatahan kita dyan sa bahay nyo, sagot naman kaagad nito. Wala po kami sa bahay, Mom. Nasa bakasyon po kami at alam kong nahihirapan na si Raven sa akin. Mom, natatakot ako paano kung magbago. Ang isip ni Raven at ayaw na akong pakasalan dahil ang arte-arte ko. Umiiyak kong sagot dito. I hate these feelings. Napaparanoid na yata ako eh. No. Iha, imposibleng mangyari iyan. Mababait ang ninang at ninong mo and for sure, mabait din si Raven. Hindi mangyayari iyang iniisip mo kaya huwag mong takutin ang sarili mo, seryosong sagot nito sa akin. Pero paano na lang kung mangyari iyon, Mom? Paano na ako, umiiyak kong sagot. Hindi nga. Hindi mangyayari iyon saka hindi din naman kami papayag no. Ano ka bang bata ka, maayos naman pala ang pagtrato ni Raven sa iyo. Bakit ka ba umiiyak? Seryosong wika nito sa akin. Natatakot po kasi ako, Mom eh. Natatakot po ako. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Pati ako ma-stress sa ginagawa mong iyan eh. Wala ka bang tiwala kay Raven kaya ka nagkakaganyan? Seryosong tanong nito. Meron po. Kaya lang po. Stop it, iha. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano.
Hayaan mo, pagbalik niyo ng Manila, bibisitahin kita palagi sa bahay niyo. Ako ang bahala, sagot nito sa akin. Pero mom, Jenny, enough iha. Nagki-create ka ng sarili mong multo sa isipan mo kaya ka natatakot ngayon. Hindi kami papayag na ikasal ka kay Raven kung alam namin na hindi siya mabuting tao. Enough this topic. Aalis kami ng daddy mo. Tatawagan na lang kita ulit mamaya pag uwi namin, seryosong wika nito at hindi na hinintay na makasagot ako at tuluyan na itong nawala sa kabilang linya. Nakasimangot naman akong kaagad na ibinaba ang cellphone ko sa kama pagkatapos kaagad kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Saktong kakatapos ko lang punasan ang aking luha, siyang pagbukas naman ng pintuan ng silid. Iniluwa si Raven na may bitbit ng kung ano-ano at pagkatapos nitong ilapag ang mga iyon sa maliit na mesa, nakangiti ako nitong hinarap pero kaagad ding napawi ang ngiti sa labi nito habang nakatitig sa akin. Hey, teka lang, umiiyak ka ba? Seryosong tanong nito sa akin. Kaagad naman akong umiling kasabay ng pag-iwas ng tingin sa kanya. Nahihiya ako sa kanya. Hindi. Aayos lang ako. Jen, may problema ba? Bakas ang pag-aalala sa tono ng boses na tanong nito sa akin. Muli akong umiling. Nagigilty kasi ako sa tuwing nakikita kong nag-aalala siya sa akin. Feeling ko, nagiging pabigat na yata ako sa kanya eh. Nag-self-pity ako na hindi naman dapat. Wala. Naiyak lang ako kasi gutom na ako eh. Mahina ang boses na sagot ko. Ganoon ba? Kung ganoon, tingnan mo ang mga dala ko. Bumili ako ng mga food sa ibaba na baka magustuhan mo. Nakangiting sagot nito sa akin. Inalayaan niya ako na makatayo mula sa pagkakaupo sa kama at halos buhatin niya na ako patungo sa maliit na table kung saan nakapatong nagmanga dala-dala niya kanina. Isa-isa niyang binuksan iyon at kaagad akong nakaramdam ng pagkatakam nang maamoy ko ang aroma ng pagkain. Wow, gusto ko iyan. Bagoong vinegar with sili. Wow, bulalas ko. Hindi ko alam kung saan nakabili itong si Raven ng seafoods kare-kare, pero mas na-excite ako sa bagoong nakasama nito. Swak sa pang-amoy ko ang amoy ng bagoong. Raven, I want rice. Tuwang-tuwa kong wika sabay kurot ng kaunti sa bagoong at diretso kong isinubo iyon sa aking bibig. Napapikit pa ako sa sobrang sarap. Sure, here. Kumain ka na. Enjoy your meal, sweetie, nakangiting wika nito sa akin. I love it, tuwang-tuwa kong sagot sa kanya. I know. Sa wakas nahanap din natin ang gusto mong pagkain. No. What I mean is gustong-gusto ko na tinawag mo akong, sweetie, Raven. Nakangiting sagot ko sa kanya pero kaagad din akong napatakip sa bibig ko nang ma-realized ko ang katagang binangit ko ngayon sa kanya. Shit! Masyado na ba akong halata? Love ko na yata itong si Raven eh. Ha. Namumula ka yata. Come on, from now on, sweetie na ang itatawag ko sa iyo dahil iyan naman talaga ang bagay sa iyo eh. Here, kain ka na. Nakangiti nitong wika sa akin. Naiilang naman akong napayuko. Tinitigan ko ang mga pagkain na nasa harapan ko at lalo akong nakaramdam ng pagkatakam. May kare-kare, beef tapat sa kainihaw na pusit. Ang sarap. Lahat gusto ko. Thank you, Raven. Pasensya ka na kung maarte ako ha, mahinang sagot ko sa kanya. Ay worries. Naiintindihan ko. Sa sobrang hirap ng pinagdanan mo kanina, deserve mo ang mapagsilbihan, nakangiting sagot niya sa akin. Thank you pa rin. At least, nandyan ka at naghanap ka ng paraan para makakain ako ngayon, nakalabi kong sagot sa kanya. Lahat gagawin ko para sa iyo, sweetie. Sige nakain ka na. Gusto mo na ba talagang bumalik ng Manila? Seryosong tanong nito. Walang pag-aalinlangan na kaagad naman akong tumango. Naisip ko lang kasi. Parang start na yata ng mga morning sickness ko at baka mas lalo lang tayong mahirapan kapag nandito tayo. Saka, baka hindi din natin ma-enjoy ang bakasyon natin na ito dahil nagiging maselan yata ako eh. Sagot ko din naman kaagad sa kanya. Naisip ko din ang tungkol sa bagay na iyan. Don't worry, pagkatapos mong kumain, aasikasuhin ko na ang pag-uwi natin, nakangiting sagot niya. Bakit ako lang? I mean, hindi ka ba kakain? Sabay na tayong kumain, seryosong wika ko. Sure.
Sure, bigkas niya kaya naman ako na mismo ang naglagay ng rice at ulam sa pinggan niya. Nahuli ko pang ang ngiting-ngiti si Raven habang nakamasid lang sa ginagawa ko. Mabilis na lumipas ang mga oras. Natapos kaming kumain na halos hindi na ako makahinga sa matinding kabusugan. Nagpahinga lang kami ng kaunti pagkatapos, bumiyahe na kami pabalik ng Manila. Naging maayos naman ang lahat-lahat. Gabi na pero ligtas kaming nakarating sa bahay ni Raven. Laking pasalamat ko dahil hindi na ulit ako sinumpong ng pagkahilo. Pagdating namin ng bahay, si Raven na din ang nag-akyat ng mga gamit ko sa kwarto. Kumain lang kami ng dinner na at nagyaya na din ako sa kanya na magpahinga na muna. Bukas ko na lang aayusin sa walk-in closet ang mga gamit na dala ko. Wala kung pagod ako sa biyahe, lalo na siguro itong si Raven. Kinaumagahan, kagaya na nakaraang umaga ng pagising ko, muli akong inatake ng morning sickness ko. Muli, nasa tabi ko si Raven. Ginawa nito ang lahat ng paraan para maibsa ng kahit na kaunti ang paghihirap ko dulot ng morning sickness na siyang labis kong ipinagsalamat. Presensya at suporta niya ay malaking bagay na sa akin. Nang medyo umuki-okay na ang pakiramdam ko, kumain at nagpahinga lang ako saglit at niyaya niya ako sa hospital. Kailangan ko daw matingnan ng doktor. Nag-aalala ito dahil baka makasama daw sa akin ang matinding pagsusuka which is pabor naman sa akin. Ang hirap kayang sumuka ng sumuka. Parang naubos ang lakas ko. Ilang araw pa lang akong ganito pero feeling ko para akong naupos na kandila. Saka, napapansin ko din na para bang napakaantukin ko na. Naging maayos naman ang naganap na check-up. Nerestahan ulit ako ng mga vitamins at pinayuhan na kumain daw ng mga masusustansyang pagkain. Si Raven naman ang nakikipag-usap kay Dossie kaya naman tamang pakinig lang ako. Siya kasi itong nagpapakita ng sobrang pag-aalala sa kalagayan ko Pagkagaling namin sa Obgyn, nagyaya na din akong dumaan na muna sa mall. Medyo matagal na din akong hindi nakakapasyal Gusto ko lang maglakad, lakad at tuminginting ng mga bagay-bagay na posible kong magustuhan. Saka, may mga gamit akong gustong bilihin. Balak ko kasing magbake para may mapaglilibangan ako. Nakakapagod din kasi ang mahiga lang sa kama. Nakaka-bored din ang ganoon. Balak ko din dagdagan ang mga halaman sa garden nitong si Raven. Nakukulangan kasi ako Gusto kong abalahin ang sarili ko habang nasa first trimester pa lang ang pagbubuntis ko. Baka iyon din ang tanging paraan para maibsa ng kahit na kaunti ang pagkahilo ko. Kailangan kong maging busy at siguro bonding na din naming dalawa nitong si Raven. Jenny. Oh my God. Jenny, ikaw nga. Hawak kamay at patungo kaming dalawa ni Raven sa department store nang marinig ko ang pagtawag ng kung sino sa pangalan ko. Nagtataka akong napalingon at ganoon na lang ang gulat ko nang sumalubong sa paningin ko ang walang iba, kundi ang ex-best friend kong si Peachy, kasama ang ex-boyfriend kong si Jefferson. Shit, bakit sa danami-dami ng pwedeng makasalubong dito sa mall, sila pa talaga? Ang ganda-ganda na ng mood ko Yes, nakataas ang kilay ko na tanong. Matamis na naglakad palapit sa akin si Peachy habang parang linta na nakahawak ito sa braso ni Jefferson. Best friend, ano ba? Don't tell me na hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. I think, naka-moved on ka naman na yata I missed you na, best friend, nakangiting wika nito sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na sampalin ang plastik nitong mukha. Nangako na ako sa sarili ko na hindi na ako makikipagkaibigan sa babaeng ito Isa itong malaking ahas na basta na lang nanunuklaw na dapat iwasan. Sa bagay, may Raven ako. Pwede ko naman siguro siyang ipahuli kay Raven at ipatapon sa malayong gubat, diba? Tutal, magaling ang magiging asawa ko sa lahat ng bagay. Best friend, bakit naman ako magagalit sa iyo? Hindi dapat. Actually, masaya pa nga ako dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matagpuan ang one and only ko, nakangiting sagot ko. Kumapit pa ako sa braso ni Raven at kaagad ko din namang naramdaman ang braso nito na pumulupot sa baiwang ko. Ah! Really? Wow, hindi ko akalain na ganoon kabilis para sa iyo ang mag-moved on. Akala ko ba si Jefferson lang ang lalaking para sa iyo? Ano ito? Ano ang ginagawa mo, best friend? Nakangiting tanong sa akin ni Peachy pero baka sa boses nito ang inis. Well, iyan ang malaking pagkakamali ko. Akala ko din siya na pero hindi pala.
Can't you see, mas hamak na pogi ang Raven ko kumapare sa kanya, and oops. Hindi ko pa pala siya naipakilala sa inyo ng personal. His name is Raven. Raven Chavez, nakangiting wika ko. Jenny, pwede ba tayong mag-usap? Nang tayo lang, seryosong sabat naman ni Jefferson. Ang kapal ng mukha. Ano pa ba ang dapat naming pag-usapan, break na nga kami. Hiwalay na kami simula noong niluko niya ako at nahuli ko siyang nakipagbembangan kay Peachy. Gosh ang bababoy. Feeling ko, matagal na nila akong niluluko at kung hindi ko pa sana sila nahuli, baka hanggang ngayon, niluluko pa rin ako ng dalawang ito eh. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung ano ba ang dahilan at bakit nandito sila ngayon sa harapan ko. Makikiusap ba ang Jefferson na ito na balikan ko siya? Gosh, wala nang pag-asa. Gayon pa ba naman na may Raven na ako? No. Hindi mo ba nakikita? Kasama ko si Raven. Actually, hindi lang siya isang simpleng boyfriend ko ngayon, kundi fiancé ko na siya, nakangiting sagot ko. Jen. No. Impossible. Nangako ka sa akin noon na ako lang ang mamahalin mo, kaya hindi ako maniniwala na mahal mo ang lalaking iyan. Ginawa mo lang ito para pagselosin ako, diba? Seryosong sagot nito sa akin. Wow! Ang kapal, Jefferson ha? Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para sabihin iyan sa mismong harapan at harap ni Raven? Laki ng tiwala mo sa sarili mo, galit ko din namang sagot dito. Hindi ba? Jen, isang beses lang akong nagkamali. Huwag mo naman sana itong gawin sa akin oh. Nandito kami ngayong ni Peachy sa harapan mo para humingi ng sorry sa iyo. Pareho lang kaming lasing kaya nangyari iyon pero. Don't care. Wala na akong pakialam kung intentional man or hind ang panluluko mo sa akin. Tapos na tayong dalawa at wala nang pag-asa pa na magkabalikan pa tayo, seryosong sagot ko din sa kanya. Hindi. Hindi totoo iyan. Nasaktan ka lang kaya ganyan ngayong ang pananalita mo sa akin. Pero pangako, magbabago na ako. Kung gusto mo, magpakasal na tayo, Jen. Yes, willing akong pakasalan ka ora mismo basta bumalik ka lang sa akin. Seryosong sagot nito sa akin. Come on, pair. How cheap? Harap-harapan mong nililigawan gayon ang fiancé ko, sabat naman kaagad ni Raven. Hindi na yata nakatiis sa takbo ng usapan kaya sumabat na sa pag-uusap. Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya tumigil ka na. Sino ka ba ha? Galit naman na sagot ni Jefferson kay Raven. Nanlilisik ang mga mata nito na para bang handa ng pumatay ng tao, kaya naman napatitig ako kay Raven at kitang-kita din ang pagtatagis ng mga bagang nito na halatang nagpipigil sa galit. Sino ako? Ako lang naman ang magiging asawa ni Jenny at sa mga ginagawa mo ngayon, masyado ka nang nakakabastos, pare. Hindi ko alam kung bakit pinipilit mo pa rin ang sarili mo na makuha si Jenny gayong ikaw naman pala itong nagluko, seryosong sagot naman ni Raven dito. Sa pagkakataon na ito, nakakuyom na ang kamao at handa na naman yatang sumabak sa bakbakan. Stop it, Jefferson. Hindi ka na nakakatuwa. Tutal naman, may Peachy ka na ngayon, mag-focus ka na lang sa kanya. At least, hindi na magiging patago pa ang relasyon niyo ngayon. Wala na kayong taong naluluko sa mga ginagawa nyo, kaya naman, congratulations sa inyong dalawa. Now, kung wala na kayong matino pang sasabihin, we have to go. Masyado na kayong nakakaistorbo sa amin, seryosong wika ko at sabay hila kay Raven paalis. Kaya lang, sa dayang makulit talaga yata si Jefferson at naghahanap yata ng sakit ng katawan dahil namalayan ko na lang na hinawakan ako nito sa kabila kong braso. Ang nangyari, hawak ako ni Raven sa isa kong kamay samantalang si Jefferson naman ay hawak ako sa kabila kong braso. No. Jen, please I love you. Mahal kita. Makinig ka naman sa akin oh. Nagsisisi na ako. Bumalik ka na. Ano ba, Jefferson? Bitiwan mo nga ako. Nababaliw ka na yata eh. Galit kong wika na nagpaubos yata sa pasensya ni Raven dahil walang sabi-sabi nitong tinadyakan si Jefferson. Isang tadyak lang naman pero parang papel lang na tumilapon si Jefferson at basta na lang itong napaupo sa malamig na tiles habang namimilipit sa sakit. Ano ba? Jenny, pigilan mo nga iyang taong iyan. Ganyan ba talaga siya kawalang modo at basta na lang manakit ng kapwa niya? Galit na sigaw ni Peachy sa akin.
Kaagad nitong dinaluhan si Jefferson at inalalaya na muling makabangon. Oh my God! Ayos ka lang ba, Hon? Tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Hon? As in honey. Lintik na iyan. Hindi ko alam kung ano ang trip ng dalawang ito eh. Halata naman na may relasyon ang dalawang kumag na ito at hindi ko maintindihan kung bakit may padeklara-declare pa ng feelings sa akin ang Jefferson na ito eh. Nang makabangon si Jefferson, matalim ang mga matang tinitigan nito si Raven. Dinuro at akmang susugod pero natigilan din dahil bigla din itong inawat ni Peachy. Hindi na natuloy pa ang pagmumura sana ni Jefferson nang akmang susugurin din ito ni Raven at muling inambahan. Mabuti na lang talaga at nahawakan ko din kaagad ito at nahila palayo kung hindi, baka sa hospital pupulutin si Jefferson. Raven, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Hindi siya worth it sa energy mo, seryosong wika ko. Natigilan naman si Raven. Seryosong tinitigan si Jefferson at dinuro. Next time, kilalanin niyo kung sino ang kinakalaban niyo ha. Sa susunod na lumapit-lapit pa kayo kay Jenny at harasin siya ulit, hindi lang iyan ang matitikman niyo sa akin, seryoso nitong wika. Kitang-kita ko naman ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Jefferson bago ito nagsalita. Hindi pa tayo tapos, Jen. Hindi ako basta susuko. Bukas, dadala ulit ako sa bahay ninyo. Kakausapin ko ang mommy at daddy mo para formal na hingin ang kamay mo sa kanila, seryoso nitong wika sa akin. Come on, Jefferson. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano niyong dalawa at kung bakit para kayong mga tanga na hahabol-habol sa akin ngayon. Halata naman na may relasyon kayong dalawa eh. Ano ba talaga ang pakay niyo sa akin? Ha, galit kong wika dito. Natigilan ang dalawat saka nakatitigan. Pera ba? Dinig ko, nalulugi na naman daw ang negosyo ng pamilya niyo, Jefferson. Huwag mong sabihin na kaya ka lumalapit sa akin ngayon dahil hihingi ka na naman ng pabor. Kagaya ng paglapit mo sa akin last year, seryosong wika ako. Nasa middle class na antas ng pamumuhay ang pamilya nitong si Jefferson. They are not rich kagaya ng mga magulang ko, at nakakahiya mang aminin na sa tuwing lumalabas kaming tatlo, kasamay itong si Peachy noon, ako ang palaging taya. Ako kasi ang may pera eh. And ngayon ko lang tuluyang na-figure out kung ano ba talaga ang pakay ng dalawang ito. I think money. Money. Wala sigurong pandate at pangkain sa mga mamahaling restaurant. No. Not like that, Jen. Hindi pera. Sadyang mahal kita at na-realized ko na hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. Seryosong wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Sino ang pinagluluko niya? Aminado akong tanga ako before pero hindi na ngayon. Okay, sabi mo eh. Pero hindi na pwede. I'm getting married na at wala na akong balak pang bumalik sa iyo. Nakataas ang kilay na sagot ko pagkatapos noon, hinila ko na ulit si Raven paalis. Hindi ko alam kung bakit ko pinag-aaksyahan ng oras ang mga kulugo na iyon. Hindi ko sila ka-level at pareho nila akong niluko, kaya hindi ko dapat sila pinagkakausap. Jen, please. Huwag mo naman itong gawin sa akin o please, narinig kong sigaw ni Jefferson. Hindi ko ito pinakingan bagkos tuloy-tuloy lang kaming dalawa ni Raven na naglakad paalis. Palayo sa dalawang asungot. Feeling ko, sasakit lang ang ulo ko kapag ipagpatuloy ko pa ang pakikipag-usap sa dalawang iyon. Iyon ba iyong Jefferson? Ano ang nagustuhan mo sa gagong iyon? Maya-maya tanong ni Raven sa akin habang naglalakad kami. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Iyan din ang malaking tanong ko sa sarili ko kung ano ang nagustuhan ko sa taong iyon. Kung hindi pa kita nakilala, hindi ko ma-realize na hindi pala worth it sa attention ko ang lalaking iyon, nakangiting sagot ko. Oh, talaga? Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or hindi sa sinabi mong ito sa akin eh. Kaya lang, mukhang desidido talaga ang taong iyon na kunin ka sa akin eh, seryosong sagot niya. Huwag mo nang pansin ang taong iyon dahil wala naman iyong mapapala sa kakahabol sa akin eh. Alam kong pinagluluko lang nila ako at wala na din akong balak pang makipag-usap sa kanila ulit, seryosong sagot ko. Well, that's good dahil kapag malaman-laman ko na nakikipag-communicate ka pa sa taong iyon, hindi ako mangingimi na ibaon siya sa hukay ng buhay, seryosong sagot niya. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Napahinto ako sa paghakbang at seryoso itong tinitigan.
Gusto ko kasing malaman kung nagbibiro ba ito pero noong mapansin ko ang seryoso nitong mukha, doon ko napagtanto na hindi biro ang sinabi niya. Na seryoso siya. Gosh, sino ba talaga ang Raven na ito? May itinatago ba siyang sekreto sa akin? Bakit napakagaling niya yata sa lahat ng bagay? Saan mo gustong pumunta, sweetie? May gusto ka bang bilihin? Nakangiting tanong ni Raven sa akin. Hindi ko din mapigilan ang magpalingalinga. Nakalimutan ko tuloy kung ano ang pakay ko dito sa mall dahil sa Jefferson ang peachy na iyon. Parang gusto ko nang umuwi dahil bigla yata akong na-stress. Hindi ko alam eh. Saka, parang napagod na yata ako, sagot ko din kay Raven. Napansin kong saglit itong natigilan. Saglit na nag-isip bago ako nito seryosong tinitigan sa mga mata. Gusto mo bang manood tayo ng scene? I mean, pampalipas ng oras. Para maiba naman, nakangiting tanong nito sa akin. Saglit akong nag-isip bago ako tumango. Yes, Kevin, not. Good idea para kapag hindi ko gusto ang palabas, pwede akong matulog, nakangiting sagot ko. Actually, excited din ako. Ang huling panood ko yata ng scene ay noong high school pa lang ako. Anime at kasama ko noon sila mommy at daddy pati na din si Kuya Kobe. Hindi ko makalimutan ang experience na iyon dahil ako lang yata ang nag-enjoy samantalang sila mommy at daddy ay nakatulog na samantalang si Kuya Kobe yata ay walang ibang ginawa kundi ang magpabalik-balik ng banyo. Okay sa sinehan tayo, nakangiting wika niya. Kaagad na din kaming naglakad patungo sa sinehan at hinayaan ko na din itong si Raven na pumili ng panonoorin namin. Bago kami pumasok sa pinakaloob bumili muna kami ng mga kutkutin pati na din drinks. Maganda na iyong may dala na kaming snacks para hindi na namin kailangan pang lumabas kung sakaling magutom kami. Pagkapasok namin sa loob ng sinehan, kaagad kaming naghanap ng bakanting upuan. Sakto naman dahil kukunti lang ang mga nakasabayan namin na manonood kaya naman hinahanap namin ang pwesto na medyo malayo sa karamihan. Saktong pagkaupo namin, nag-start kaagad ang palabas. Pareho kaming nanahimik ni Raven at pinagkasya ang mga sarili na manood ng palabas. Kaya lang, wala pa yatang 20 minuto akong nakaupo, nakaramdam na ako ng antok. Hindi ako mahilig sa mga actions movies kaya naman kaagad din akong nakaramdam ng boring. Hey, ano ang nangyari? Hindi mo ba gusto itong pinapanood natin? Gusto mo lipat tayo sa iba, narinig kong seryosong tanong niya. Nang imulat ko ang aking mga mata, kaad na sumalubong sa paningin ako ng mukha ni Raven. Nakatunghay siya sa akin habang baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. No, ayos na ito, Raven. Huwag mo akong alalahin. Enjoy the movie. Huwag mo na lang akong pansinin, nakangiting sagot. Come here, nilalamig ka ba? Nakalimutan ko din magbitbit ng jacket kaya yakapin na lang kita, pabulong niyang wika sa akin. Hindi na ako pumalag pa nang bigla niya na lang akong inakbayan at inihilig niya ang ulo ko sa balikat niya. Lalo naman akong sumiksik patungo sa kanya at iniyakap ko din ang dalawa kong kamay sa baiwang niya. Komportable kasi ako sa ganitong posisyon lalo na nang maramdaman ko ang init na nagmumula sa katawan nito. Palibhasa kasi, kukunti lang ang mga tao dito sa loob ng sinehan kaya medyo malamig ang temperature ng aircon na para bang kaisarap na matulog. Kung gusto mo, wag na nating tapusin ang pelikula, sweetie. Labas na tayo dito, narinig kong bulong ni Raven sa may punong tainga ko. Sayang naman ang binayad natin kung lalabas tayo kaagad na hindi pa tapos ang pelikula, sagot ko din kaagad. Then sabayan mo akong manood ng palabas na ito, sweetie, bigkas niya at saktong pagtingin ko sa malaking monitor ay maihalikan na nagaganap sa pagitan ng bidang lalaki at babae. Gosh, hindi ko nasubaybayan ang nasabing pelikula, pero kaagad akong nakaramdam ng pagkailang. Lalo na at ramdam ko ang mainit na hininga nitong si Raven sa mailig ko. Nakakapaso. I think, we need to go home na, narinig kong wika niya gamit ang paos niyang boses. Lalo din yatang dumuble ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Ha? Ngayon na? Agad-agad? Ayaw mo na bang manood, seryosong tanong ko. Muli kong ibinalik ang buo kong atensyon sa pinapanood at hindi ko mapigilan ang mapangiwi na ganoon pa rin ang eksena. Kung kanina, kissing lang, ngayon naman nasa ibabaw na ng kama ang isang babae at lalaki. Mukhang for adult yata ang pelikula na ito eh. Actions movie na may romansahan na kasama.
Kaya pala sobrang sexy ng bidang babae. Pangkama pala ang rules niya. Hindi na ako nagtaka pa kung bakit biglang uminit ang temperatura ng katawan nitong si Raven. Alam ko na kung ano ang pakay nito kung bakit nagyaya na itong umuwi sa akin ngayon. Kasabay ang paglipas ng mga buwan ay ang pagiging abala namin ni Raven sa pag-aasikaso sa nalalapit naming kasal. Masasabi ko na naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa sa iisang bubong. Sa bawat araw na nagdaan mas lalo ko siyang nakilala. Isa siyang mabait at maasikasong tao, kaya naman naramdaman ko na lang sa sarili ko na unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya. Kung sa pag-aalaga, wala akong masabi. Ibinibigay niya lahat ng nais ko at nasa tabi ko siya palagi sa tuwing inaatake ako ng morning sickness ko. Hanggang sa dumating ang araw ng aming kasal. Masaya at para sa akin napaka-memorable ng lahat. Alam kong masyadong mabilis ang lahat pero dahil mahal ko na nga yata si Raven, sobrang saya ko. Perfect ang lahat para sa akin at feeling ko nga wala na akong mahihiling pa. Nasa akin na nga yata ang lahat at kontento na ako. Congratulations sa inyo, anak. Nako, naiiyak na naman yata ako. Ngayong may asawa ka na, kailangan ko na talaga sigurong sanayin ang sarili ko na hindi na kita palaging nakakasama. Madamdaming wika ni Mommy sa akin. Nandito na kami ngayon sa mismong garden ng bahay para sa reception party at syempre kumpleto ang lahat. Mom naman kung makadrama naman akala mo mag-a-abroad ako eh. Saka, ang lapit lang kaya ng bahay na ito sa bahay na tinitirhan naming dalawa ni Raven gayon, nakangiting sagot ko sa kanya. Kahit na, hindi pa rin ako sanay. Feeling ko nga, sobrang bilis ng pangyayari eh. Ang bilis ng lahat-lahat. Kailan lang din namin nakilala si Raven pero heto, kayo pala ang para sa isa't isa at ikinasal na kaagad kayo, nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi ko. Kahit naman po ako mom, nabigla din eh. Walang pang isang taon na nagkakilala kami ni Raven pero heto ikinasal na kaagad kami. Feeling ko nga, idinaan ko ni Raven sa santong paspasan eh, nakangiting sagot ko. Natawa naman si Mommy sabay hawak sa kamay ko. Basta, magpakabait ka, anak ha. Huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo in the future. Maging huwaran kang ina ng mga anak nyo at asawa ni Raven. Mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo, nakangiting sagot nito. I know po. And mahal ko din po kayo ni daddy. Salamat po sa lahat-lahat ng suporta na ibinigay nyo sa akin, sagot ko din naman kaagad. Pigil ko din ang sarili ko na maiyak. May asawa na ako. Bubuo na ako ng sarili kong pamilya so ibig sabihin, bawas na talaga ang time na maibibigay ko kina mommy at daddy. Namimiss ko na din naman silang makasama sa iisang bubong pero hindi naman pwedeng ewan ko si Raven at muling tumira dito sa bahay namin. Nasa ganoon kaming pag-uusap ni Mommy nang biglang lumapit si Ninang Marieta Este, Mommy Marieta ko na pala ngayon. Hey, congratulations to us. Mga anak lang pala natin ang magkatuluyan eh. Kung alam ko lang, dapat noon pa nating ipinakasal ang dalawa. Nakarami na sana tayo ng apo, nakangiting sagot ni Mommy dito. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Iba yata ang lumalabas sa bibig ni Mommy sa sinasabi nito sa akin kanina. Well, usapang magkumari yan kaya naman kailangan ko ng umeskapo para hanapin ang groom ko. Hindi ko na kasi ito makita sa mga tumpok ng mga bisita eh. Nasaan na kaya ang lalaking iyon? Mommy, hahanapin ko lang po si Raven. Paalam ko pa sa dalawa na noon ay nag-uumpisa ng magsikahan. Hindi ko na nga din hinintay ang maging sagot nila at kusa na akong naglakad palayo. Palingalinga ako at hinahanap si Raven sa karamihan pero hindi ko talaga ito makita. Hanggang sa mapasin ko ang paglapit ng nakangiting pinsan ko na si Fiona sa akin. Jenny, congratulations ulit, nakangiting wika nito sa akin. Ang ganda nitong tingnan. Blooming at halatang masaya sa buhay. Hindi na din ako nagulat pa nang mahigpit ako nitong niyakap. I am so happy for you. Alam kong magiging masaya ka kay Raven, nakangiting muli nitong bigkas. Thank you, cuz. Siya nga pala, nasaan si Harry, tukoy ko sa asawa nito. Nagbanyo lang. Siya nga pala, sana magustuhan mo ang gift ko para sa iyo. Congratulations ulit, cuz, nakangiting muli nitong wika. Hinalikan pa ako nito bago ito tuluyang naglakad paalis. Samantalang itinuloy ko naman ang paghahanap kay Raven.
Hindi ko alam kung nasaan na ang lalaking iyon. Bigla na lang kasing nawala eh. Hanggang sa makarating ako malapit sa may pool. Hindi ko pa nga maiwasan ang pagsilay ng ngiti sa labi ko nang makita ko si Raven sa hindi kalayuan. Kausap nito ang kaibigang si Cloud, kaya naman dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila, pero natigilan din nang marinig ko ang pagbangit ni Cloud sa pangalan ko. Do you love her? Hindi ba unfair kay Jenny ang lahat, Raven? Narinig kong tanong ni Cloud. Seryoso ang tono ng boses nito, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapakunot noo. Sa mga ekspresyon ng mukha nila, halatang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. What do you mean? Paanong naging unfair sa kanya ang lahat gayong seryoso ako sa kanya, Cloud? Narinig kong tanong naman ni Raven sa kausap niya. Hindi ako mapakali. Bigla akong kinabahan sa hindi malamang dahilan. Do you love her? Ang kasal ay para lang sa dalawang taong nagmamahalan at hain porket nabuntis mo siya, itatali mo. Na siya sa isang kasal, seryosong tanong ni Cloud na labis kong ipinagtaka.